Tumawa sila habang ibinigay sa kanya ang lupang disyerto bilang mana, walang alam na ang lupa ay ang pinakamalaking gold deposit. Hello pamilya. Maligayang pagbabalik. Pakiusap, subscribe, at ipaalam sa amin kung saan ninyo pinapanood ang kwento sa comment section. Atahin mo na, Mr. Lawson. Huwag mo nang pahabain pa. Ang boses ni Edward ay humiwa sa tensyonadong katahimikan na parang isang latigo. Sumandal siya sa kanyang silya sa mahabang oktabre. Ang isang kamay ay nakabalot ng walang gana sa sandalan. Ang kanyang mga labi ay pumilipit sa mayabang ng ngiti ng isang lalaki na sigurado na mananalo. Ang hangin sa Cutter Family Estate ay makapal at mabigat. Hawak pa rin ng matamis, nakakasakal na amoy ng mga bulaklak ng libing. Ang grandfather clock ay tumiklap ng matatag, bawat chime ay nagpapaalala sa kanilang lahat ng lalaking inilibing nila kaninang umaga. Tahimik na umupo si Grace sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatiklap sa kanyang kandungan. Pinanatili niya ang kanyang mga mata na nakayuko. Ang kanyang maitim na buhok ay nagbalangkas sa kanyang maputlang mukha. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na damit. Walang mamahaling lace, walang kumikinang na perlas. Hindi niya kayang bilhin ang ganoong luho. At sa totoo lang, wala siyang pakialam. Ang pinagmalasakitan niya ay inilagay sa lupa. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang kanyang abogado ng pamilya, si Mr. Lawson, ay nilinis ang kanyang lalamunan, inaayos ang kanyang salamin ng dahan-dahan. Sinasadya. Bilang executive ng ari-arya ng yumaong Mr. Carter, babasahin ko na ngayon ang buong testamento. Ang asawa ni Michelle, si Claire, ay bumuntong. Hininga ng malakas, itinapon ang kanyang blonde rose sa isang balikat. Huwag mo na kaming bigyan ng sermon, Lawson. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang aari ng sino. Sumikip ang sikmura ni Grace. Kinamumuhiin niya ang paraan kung paano nagsalita si Claire, na parang ang huling mga salita ng kanyang ama ay isang abala, na parang ang kanyang alaala ay isang pasanin. Pinuklat ni Lawson ang mga papel at nagsimula. Sa aking panganay na anak, Edward Carter, iniiwan ko ang mga farmland sa Green Valley Road, kasama ang lahat ng kagamitan, livestock, at mga karapatan sa pag-aani. Hinampas ni Edward ang mesa ng matagumpay. Alam ko na. Nagdiwala sa akin si tatay sa lupa. Ang farm ay palaging sa akin upang pamahalaan. Ang kanyang asawa, si Helena, ay sumandal, bumulong na may mapagmataas na ngiti. Gagawin mo itong umunlad, darling. Tulad ng nilayon niya. Nagpatuloy si Lawson. Sa aking pangalawang anak, Michelle Carter, iniiwan ko ang family o ang lahat ng katabing ari, Ariel at buong autoridad sa pamamahala nito. Ngumiti si Michael, inaayos ang kanyang tea na parang masikip na ito mula sa kanyang biglaang yaman. Sa wakas, ang Carter Estate ay aari ng isang taong alam kung ano ang gagawin dito. Hinalikan ni Claire ang kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay malakas sapat para marinig ni Grace. Oo, gagawin namin itong lumiwanag ulit. Mga gala, parties, baka renovations pa nga. Isipin mo lang, Michelle. Ang bahay, ang magiging enli ng Candy. Pahagyang itinahas ni Grace ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay humangpas ng masakit sa kanyang dibdib. Nagdasal siya, nagdasal lang, na naalaala siya ng kanyang ama sa isang paraan na nagpakita ng kanyang pag-ibig. Siya ang umupo sa tabi ng kanyang kama, nang ang sakit ay inalis ang kanyang lakas.
siya ang nagpakain sa kanya, nagbasa sa kanya, nagdasal kasama niya. Tiyak na hindi siya makakalimot. Lumambot ang boses ni Lawson. Sa aking anak na babae, Grace Carter, tumahimik ang silid. Lahat ay bumaling sa kanya. Ang mga daliri ni Grace ay humigpit sa isa't isa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Iniwan ko ang Tractos Land na matatagpuan sa kabila ng Western Ridge, karaniwang tinutukoy bilang desert lot. Ang mga salita ay tumama na parang isang hammer. Sa isang tibok ng puso, katahimikan. Pagkatapos, tawa. Unang umangal si Edward, itinapon ang kanyang ulo. Ang desert lot, iniwan siya ni tatay ng buhangin. Si Machal ay umuko, umahawak sa kanyang sikmura. Oh, napakayaman nito. Perpekto. Maaari na si Grace na magtayo ng Lazard Farm na pinangarap niya. Sumandal si Claire. Ang kanyang boses ay tumutulos sa lason. Huwag mong kalimutan ang araw, Grace. Ang nagniningas na araw ang magiging tanging animo. Sumali si Helena sa isang malupit na gigilal. Baka maaari siyang magbukas ng cactus shop o magsimulang magbenta ng mga bato. Ang tawa ay lumaki, pumupuno sa bawat sulok ng silid. Tumalbog sa matataas na kisame na parang isang tsoros ng kalupitan. Umupo si Grace na nagyelo. Ang kanyang mga tainga ay umalingaw-ngaw. Ang kanyang puso ay sumakit, ngunit tumanggi siyang hayaan ng luha na bumagsak. Gusto nila siyang basag. Gusto nila siyang maliit. Ngumiti si Edward sa buong mesa. Angkop talaga. Palagi ka ng dead bite, Grace. Siguro hindi alam ni tatay kung ano pa ang gagawin sa iyo, kaya itinapon ka sa disyerto. Sumandal si Michael, tumatawa ng madilim. Hindi ba babasa hindi siya guguluhin? Magiging ayos siya at ang kanyang mga sandunes. Ang mga asawa ay tumawa, nagpapalitan ng mga tingin na parang mga schoolgirls na nagbabahagi ng isang lihim na biro. Umina ng dahan si Grace. Ang mga salita ng kanyang ama, ang kanyang tunay na salita, ay bumulong sa kanyang alaala. Ikaw ang puso ng pamilya na ito, Grace. Huwag mong hayaan ang sinuman na magpalingan sa'yo. Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit ang kanyang gulugod ay tuwid. Pinalambot niya ang mga kulungan ng kanyang itin na damit at itinaas ang kanyang baba. Salamat, Mr. Lawson. Pakiusap, magpatuloy. Ang kanyang kalmadong boses ay nagpatigil sa kanila, sandali. Ang ngiti ni Edward ay natigilan. Sumimangot si Michael ng bahagya na parang nalilito sa kanyang kompusor. Kumindat si Lawson na nagulat. Iyan ang nagtatapos sa pagbabasa ng testamento. Hinampas ni Edward ang mesa muli. Kung gayon, ayos na. Ang inumin ay sa akin ngayong gabi, Michael. Maanit tayong ipagdiriwang. Itinaas ni Michael ang isang imahinasyong baso. Para sa legacy ni tatay at sa mga hangal na naiwan. Tumawa muli ang kanilang mga asawa. Ang tunog ay matalas at pangit. Kinuha ni Grace ang kanyang maliit na purse. Pumaling siya sa pinto. Ang kanyang mga takong ay nag-click ng mahina sa marmol na sahig. Sa threshold, huminto siya. Nang walang lumingon, sinabi niya ng kalmado. Pagbati sa inyong mana, mga kuya. Nais ko sa inyo ng suwelse sa pamamahala nito. Ang kanyang mga salita ay humiwas sa tawa. Pinatahimik ito, sandali. Pagkatapos ay tumawa si Edward.
Ang dignidad ay hindi makakabili sa iyo ng tubig sa disyerto na iyan, Grace. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumingon. Ang mabibigat na pinto ay nagsara sa likuran niya, nilululod ang kanilang malupit na boses. Sa loob ng silid, si Lawson ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa dokumento sa kanyang mga kamay. Sumimangot ang kanyang noo. Pinago niya ang mga pahina, kinuha ang isang makatiklap na survey na naka-attach sa testamento. Ang kanyang mga daliri ay nagtagal sa isang seksyon na minarkahan ng pulang tinta. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nagdikit. May isang bagay tungkol sa lupa, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sumulip siya sa pinto na nilakad ni Grace. Ang kanyang mga mata ay lumiit sa isang halo ng pag-atubili at pagkamangha, ngunit wala siyang sinabi. Ang mga kapatid ay masyadong abala sa pagtawa, masyadong abala sa pag-imagine ng kanilang mga bagong kapalaran, masyadong gulag upang mapansin ang kislap ng onis sa mukha ni Lawson. Sa labas, umakbang si Grace sa kumukupas na liwalag ng huling hapon. Ang malamig na simoy ng hangin ay humaplos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nasunog sa kahihiyan, ang kanyang dibdib ay mabigat sa kalungkutan. Iniwanan siya ng walang anuman, kundi buhangin, at kinutya siya para rito. Gayunpaman, sa kaibuturan ng katahimikan ng disyerto, naghihintay ang tadhana. At nagdala ito ng isang lihim na gagawin ng kanilang tawa sa alikabok. Kung hindi ka pa subscribe, gusto ko na sumali ka sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button. Sa pamamagitan ng aming mga komento, nagtatayo kami ng pag-asa at nagbibigay ng kinabukasan sa mga bata at kababaihan na naabuso sa buong mundo. Mag-joke sa amin sa pamamagitan ng subscribe sa pagpindot sa subscribe button at o ng iyong notification bell. Gayon din, ipaalam sa amin sa mga komento kung saan mo kami pinapanood at kung paano tumama sa iyo ang kwentong ito. Ang unang beses na humakbang si Grace sa kanyang mana, ang init ay sumakal sa kanya na parang isang sumpa. Ang disyerto ay lumawak ng walang katapusan, patag at basag. Ang lupa ay napakatuyo na mukha itong sinunog ng mga siglo ng hindi nagpapatawad na araw. Yumuko siya, kumuha ng isang dakot ng maalikabok na lupa. Hinayaan itong dumulas sa kanyang mga daliri. Ang buhangin ay bumalik sa lupa na parang abo. Walang makakatubo rito. Walang makakabuhay dito. At gayon paman, ito ang kanyang bahagi. Kinuha ng kanyang mga kapatid ang mga birding bukid at ang family estate. Ang kanilang mga asawa ay nakangisi na parang ang tadhana mismo ay nakapig sa kanilang pabor. Naiwan siya sa ganito, isang walang laman na wastelan na tila kumukot siya sa kanya sa bawat bugso ng mainit na hangin. Ang tawa mula sa araw na yon ay umahabol pa rin sa kanya. Si Edward, ang panganay, ay sinampal ang kanyang kapatid na si Michelle sa likod at sinabing malakas sapat para marinig niya, hindi bababa sa kaya niyang magpalaki ng mga lizard doon. Mga lizard at ahas. Magbukas siya ng zoo. Ang kanilang mga asawa ay yumuko sa tawa. At nang tumingin si Grace kay Michelle, umaasa para sa kahit isang piraso ng habag. Ngunit lang siya at ay dinagdag, huwag kang alala, Grace. Ang araw ang magiging tanging ani mo. Ang mga salitang iyon ay sumunod sa kanya ngayon. Mas malakas kaysa sa basing sikadas. Ibinaban niya ang buhangin, kinuyom ang kanyang mga kamao, at bumulong sa sarili, hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na panoorin akong basag. Ngunit ang lakas ng loob lamang ay hindi maglalagay ng pagkain sa nasa.
Kinabukasan pagkatapos basahin ng testamento, nagpunta si Grace sa bahay ni Edward. Kumatok siya ng tahimik. Umaasa na baka magpakita siya ng kabaitan sa labas ng mayabang na conference room na iyon. Pinuksan niya ang pinto. Nakasuot ng press trousers at polished boots. May hawak na umaalpas na tasa ng kape na parang isang hari sa kanyang kastilyo. Grace, anya ng patag, na parang ang kanyang presensya ay nagdulot na ng abala. Ano ang gusto mo? Nilunok niya ng mahirap. Edward, ako? Umaasa ako na matutulungan mo ako. Sandali lang hanggang sa maging maayos ako. Ang lupa ay walang laman. Wala man lang akong masisilungan. Sumandal siya sa doorframe. Umihigop ng kanyang kape, nang dahan-dahan. Narinig mo ang testamento. Ibigay sa iyo ni tatay ang lupa na yon. Kung inakala niya na kaya mo, patunayan mo na tama siya. Nanginginig ang boses niya. Nagtatanong, ako bilang kapatid mo, hindi bilang isang magsasaka. Ilang pagkain lang, isang sako ng butil, pakakaunting kabaitan. Ngumiti si Edward. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng asawa ko kagabi? Sabi niya, ang bahagi mo ay nababagay sa iyo ng perpekto. Walang kwentang lupa para sa isang walang kwentang babae at gusto mo akong nakawin ng pagkain ng pamilya ko para pakainin ka. Sumigaw siya. Hindi, Grace, kung sapat na ang edad mo upang magmana, sapat na rin ang edad mo upang mag-isip. Ang kanyang mga mata ay sumakit. Kaya, hahayaan mo akong magutom. Nagkibit, palikat si Edward. Walang pakialam ang disyerto. Wala rin ako. At sa gayon, isinara niya ang pinto. Ang pagtanggit ay humiwa ng malalim, ngunit sinubukan niya ulit. Sa ikatlong araw, tumayo siya sa gate ng estate na minsang naging tahanan ng kanyang pagkabata. Ang asawa ni Masya, si Lydia, ang unang nakakita sa kanya. Nakasuot ng silt, ang kanyang mga daliri ay mabigat sa mga singsing. Tiningnan siya ni Lydia na parang isang pulubi. Oo, tingnan mo kung sino iyan. Ngumiti si Lydia. Ang Lizard Queen mismo. Sinubukan ni Grace nang huwag pansinin siya. Nasa bahay ba si Maya? Bakit tumigil sa awit ang lizard mo? Tumawa si Lydia. Tumawag pabalik sa bahay. Michael, nandito ang kawawa mong kapatid. Lumabas si Michael. Suot ang lumang wristwatch ng kanilang ama. Ang isa na lihim na ina sa Grace na itago bilang alaala. Inikot niya ang kanyang mga braso at binigyan siya ng isang malamig na titig. Grace, anong ginagawa mo rito? Nabasag ang boses niya habang nagsalita siya. Kailangan ko lang ng lugar upang manatili sandali. Pakiusap, my child, napakahirap sa labas. Hindi ko walang alam kung saan magsisimula. Sumandal siya ng walang gana sa gate. Lahat tayo ay mayroong iniwan sa atin ni tatay. Hindi kita pwedeng tanggapin. Hindi papayag si Lydia. At sa totoo lang, hindi rin ako. Ikaw ay isang matanda na ngayon. Oras na para matuto kang mamuhay ng mag-isa. Tinitigan niya siya nang hindi makapaniwala. Pero pamilya tayo. Wala bang kabuluhan yon sa iyo? Ang mga labi ni Michael ay kumurba sa isang malupit na ngiti. Nagtatapos sa ang pamilya kung saan nagtatapos ang testamento. Huwag kang pumunta rito ulit. Ang paghampas ng gate ay umalinaw sa kanyang dibdib na parang isang hammer blow. Nang gabing iyon, ginugol ni Grace ang kanyang huling mga barya sa isang lumang tinapay at isang bot ng tubig mula sa isang roadside vendor.
Dinala niya ang mga ito pabalik sa makeshift shack na sinimulan niyang itayo mula sa mga scrap ng kahoy at lata na nakita niya malapit sa gilid ng kanyang lupa. Nakaupo sa dirt floor. Ngumunguya siya ng tuyong tinapay. Nagasgas nito ang kanyang lalamunan. Ang tubig ay tikman na parang alikabok. Ang luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi habang iniisip niya ang kanyang ama. Bakit niya ginawa ito sa kanya? Bakit niya hinatulan siya sa kahihiyan habang ang kanyang mga kapatid ay nagpapakasa sa ginhawa? Ang mga tanong ay nasunog. Ngunit pagkatapos, tulad ng isang ember sa abo, naalaala niya ang kanyang huling mga salita, binulong sa kanyang sickbed. Huwag kang tumingin, gamit lang ang iyong mga mata, Grace. Ang halaga ng isang bagay ay mas malalim. Noong panahong iyon, inakala niya na kalokohan iyon. Ngayon, nagugutom at nanginginig sa kanyang pilaso ng disyerto, naramdaman na parang panunuya. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring magbulungan tungkol sa kanya. Sa village, narinig niya ang dalawang babae. Kawawang babae, sabi ng isa. Nasa labas, betis sa araw. Dapat niyang ibenta ang lupa na yon. Sagot ng isa pa, kahit papaano ay nakakabili siya ng pagkain. Kanino? Tumawa ang una. Walang bibili ng patay na lupa. Siya ay isang hangal na sumusubok pa. Ang kanilang mga salita ay masakit. Ngunit mas masahol pa sa kanilang chismis ay ang awa sa kanilang mga mata nang lumapit siya sa balon. Kahit ang kanyang matalik na kaibigan, si Sarah, ay sinubukan siyang bigilan. Nagkita sila sa maalikabok na kalsada isang hapon. Si Grace ay may dalang bundol, ang mga patpat, para sa kanyang shack. Grace, sabi ni Sarah na kasimangot. Hindi mo ito kayang panatilihin. Sinasabi ng lahat na nawawalan ka ng timbang. Benta mo ang lupa. Kunin mo ang anumang maaari mong makuha at sumama ka sa akin. Hindi mo kailangang patunayan ng anuman. Ibinagsak ni Grace ang mga patpat at pinunasan ang kanyang noo. Kung ibebenta ko, wala akong matitira. Hindi bababa sa ngayon, mayroon pa rin ako. Umiling si Sarah nang malungkot. Minsan ang sobrang paghawak ay naghihila sa'yo pababa. Nang gabing iyon, umiga si Grace sa kanyang shack, nakatingin sa mga gap sa bubong. Ang mga bituin ay kumikinang ng malamig na parang mga diamante na hindi niya maabo. Ang gutom ay kumakain sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga braso at biti ay sumasakit mula sa walang katapusang trabaho. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay nasunog ng mas mainit kaysa sa paro. Hindi siya gagapang pabalik, Ina Edward, o Michael. Hindi niya ibebenta ang kanyang mana para sa mga scrap. Ang disyerto ay umugong sa paligid niya. Ang hangin ay niyayanig ang marupok na mga dingding ng kanyang shelter. Ngunit bumulong siya sa dilin, matatag at mabangis. Hindi mo ako babasagin. Isang araw, magsasalita ka para sa akin. Ang kanyang boses ay naninginig, ngunit sa loob niya ay isang bagay na mas malakas ang nag-ugat. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung kailan, ngunit makakaligtas siya. At ang kaligtasan mismo ang magiging paghihiganti niya. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang maghanap ng mga scrap sa lupa, narinig niya ang isang boses. Tubig. Kahit isang higop lang. Tumingala si Grace ng matalas. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa gilid ng anino ng kanyang shack, umindayog na parang isang puno, hana ng bumagsak. Ang kanyang mukha ay weathered, may linya ng alikabok at pagkapagod.
unang instinct ni Grace ay pataatubili. Ang kanyang jiyog ay halos walang laman. Ngunit ang isang bagay sa kanyang mga mata, pagod, ngunit naghahanap, ay nagpalambot sa kanyang puso. Dinala niya ang jug at ibinuhos ang huli nito sa isang basag na tasa. Narito, anya ng marahan, inaalok ito. Yan lang ang natitira sa akin. Hanggang umaga, uminom ang lalaki ng malalim. Pinunasan ang kanyang bibig at naglabas ng mahabang bundong. Inina, iniligtas mo ako, bata. Naway pagpalain ka ng Diyos. Ang kanyang boses, bagaman basag, ay nagdala ng isang tiyak na awtoridad. Aralan niya siya. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa tuyong lupa sa likod ng kanyang shack. Pinilit ni Grace ang isang ngiti. Huwag kang tumingin ng masyadong malapit. Walang karapat, dapat makita. Puhangin lang at kalungkutan. Ikiniling ng lalaki ang kanyang ulo. Walang karapat, dapat makita. Sabi mo. Lumuhod siya, kumuha ng isang dakot ng maalikabok na lupa at pinahid ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Yumuko siya ng mas mababa, sinting sa isang basag na bato na bahagyang kumikinang sa liwanag. Ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang kakaibang ngiti. Ano yan? Tanong ni Grace. Humahampas ang puso. Tiningnan niya siya ng diretsyo. Ang kanyang maputlang aso na mga mata ay tumagos. Alam mo ba kung ano ang nasa ilalim ng iyong mga paa? Sumimangot si Grace. Alikabok, kalungkutan, at ang dahilan kung bakit tumatawa ang lahat sa akin. Hindi. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong halos conspiratorial. Ginto. Ang lupa na ito, kumikinang ito. Ang tawa ni Grace ay sumabog ng mapait. Ginto. Sir, patawarin mo ako. Ngunit dapat kang delirious. Sinabi sa akin ng sarili kong mga kapatid na ang lupang ito ay fat lamang para sa mga lizard. Sumandal ang lalaki. Ibinaba ang kanyang tono. Naglakad ako sa mga bundok at disyerto. Ang aking mga mata ay hindi nagsisinungaling. Ang lupang ito ay hindi sumpa. Ito ay isang kayamanan. Ngunit tandaan mo ang aking mga salita. Panatilihin mo itong lihin. Kung marinig ng iba, hindi sila magpapahinga hanggang sa kunin nila ito mula sa iyo. Ang mga labi ni Grace ay bumuka, ngunit nabigo ang mga salita. Bago siya makapagtanong pa, itinuro ng lalaki ang kanyang sombrero at umalis sa kalsada, nawawala sa horizon ng misteryoso tulad ng pagdating niya. Tumayo siya na nagyelo matapos siyang umalis. Ang gabing iyon, ang lantern ay kumisla sa loob ng kanyang shack, habang nakaupo siya na nakatitig sa sipayad. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Huwag kang tumingin gamit lang ang iyong mga mata, Grace. Ang halaga ng isang bagay ay mas malalim. Umahampas ang puso. Lumabas siya. Lumuhod, naghukay siya. Ang lupa ay lumipat, pagkatapos ay nagbago ng kulay. At naroon sila, maliliit na flakes na kumikinang ng mahina sa ilaw ng lantern. Ang kanyang hininga ay nanghuli, ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Into, bulong niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Diyos ko, totoo. Hindi siya dinalaw ng tulog ng gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, maingat na nagtrabaho si Grace. Sa madaling araw, kumuha siya ng tubig na parang walang nagbago. Sa tanghali,
Kumilos siya na pagod, at kapag dumaan ang mga kapitbahay upang walang maghinala. Ngunit ng gabi, naghukay siya. Jar by jar, itinago ang kanyang lihim sa ilalim ng maluwag na mga tabla sa kanyang shack. Ang takot ay humahabol pa rin sa kanya. Paano kung nalaman ni na Edward o Michael? Paano kung naghinala ang mga kapitbahay? Nang bumisita ang kanyang matalik na kaibigan na si Sarah, halos nabasag si Grace. Grace, sabi ni Sarah isang gabi, pinapanood siyang nagpupumilit na magsindi ng apoy. Hindi mo kailangang gawin ito. Benta mo ang lupa. Lumipat ka sa akin. Pinapatay mo ang sarili mo rito. Pinilit ni Grace ang isang mahinang ngiti. Ayos lang ako, Sarah. Ang lupa na ito, mas mahalaga sa akin kaysa sa alam mo, bumontong. Inina si Sarah. Masyado kang mapagmaraas para sa sarili mong ikabubuti. Inabot niya ang mesa. Pinisilang kamay ni Grace. Ngunit kung kailangan mo ako, nandito ako. Nang gabing iyon, pagkatapos, umalis ni Sarah, inangat ni Grace ang maluwag na tabla at tinitigan ng mga jar na puno ng gininto ang lupa. Ang kanyang bulong ay pumutol sa katahimikan. Tinawanan nila ako, ngunit hindi sila tatawa magpakailanman. Ilang linggo pagkatapos, tahimik na naglakbay si Grace sa lungsod. Sa isang katamtamang opisina, umupo siya sa tapat ni Mrs. Pointer, isang sharp, ayag lawyer. Naglagay si Grace ng isang maliit na pouch sa desk. Ibinuhos ni Mrs. Pointer ang nilalaman. Ang mga ginintuang flat ay tumapon sa pinakintab na kahoy. Ang mga mata ng abogado ay lumawak. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nilunok ni Grace ng mahirap. Sapat na alam ko upang matakot. Kailangan ko ng tulong. Legal na tulong. Anuman ang mga contract na pirmahan ko, anuman ang mga papel na ihain ko, ang lahat ay dapat manatili sa aking pangalan lamang. Hindi kay Edward, hindi kay Michael. Sumanda si Mrs. Pointer. Aralan siya ng isang mahinang ngiti. Matalinong babae, karamihan ay sumigaw na sana. Tutulungan kita, ngunit binalaan kita. Ang yayaman ay umaakit ng mga bolsters. Manatiling tahimik. At tahimik siya. Hindi nagtagal ang mga discreet trucks ay dumating sa gabi. Ang mga manggagawa ay kinuha sa ilalim ng mahigpit na mga contract. Ang mga makinarya ay pumalit sa katahimikan at ang ginto ay bumuhos. Unang trickless. Pagkatapos ay matatag na stress. Ang mga kamay ni Grace ay hindi na nanginginig sa gutom, kundi mula sa bigat ng bagong kapangyarihan. Pumili siya ng isang kotse, isang katamtaman, ngunit bagong bahay, malinis na damit. Nag-donate siya ng pagkain ng tahimik, nagbayad para sa gamot ng mga may sakit na bata. Kumuha ng mga lalaki na walang sinuman ang nagtiwala upang magtrabaho sa Maine. Ngunit nagsimula ang mga bulong. Sa market, ang mga babae ay sumandal sa mga basket ng prutas. Si Grace ay nagmamaneho na ng kotse. Nagugutom siya kamakailan. Saan siya kumuha ng ganoong pera? Narinig ni na Edward at Michael. Ang kanilang mga kapalaran ay lumala. Ang farmland ni Edward na tinamaan ng tagtuyot ay walang ani. Isinangla niya ang lahat ng natitira sa kanya at lalo lang siyang nalubog sa utang. Ang estate ni Michael ay gumuho sa ilalim ng hindi nabayarang mga buwis at creditor hanggang sa kinuha ng bangko. Ang kanilang mga asawa ay naging mapait, ang kanilang mga anak ay nagugutom.
ang kanilang pagmamataas ay nabasag. Samantala, ang man ni Grace ay lumawak. Ang baog na lupang disyerto na minsang nagpaiyak sa kanya ay ngayon ay umalingaw-ngaw sa mga makina at kumikinang sa ginintuang alikabok. Nagtayo siya ng mga bahay para sa mga manggagawa, pinunduhan ng mga paaralan sa bayan at tahimik na tinulungan ng mga ubidaw at orkan na minsang naawa sa kanya. Wala siyang suot na korona, ngunit ang kanyang presensya lamang ay nagdala ng awtoridad. Isang gabi, tumayo si Grace sa tuktok ng isang ridge na tinatanaw ang mine. Ang paglubog ng araw ay nagbabad sa lupa sa apoy, at ang ubong ng makinarya ay tumaas na parang isang kanta ng tagumpay. Lumapit si Sarah sa likuran niya, walang hininga mula sa pag-akyat. Grace, bulong niya. Naaalala mo ba ang araw na iyon? Ang araw na tinawanan kanila. Ngumiti si Grace ng mahina, ang kanyang mga mata ay nasa horizon. Madalas ko itong iniisip, at mas iniisip ko ang mga salita ni tatay. Huwag kang tumingin, ganit lang ang iyong mga mata. Ang halaga ng isang bagay ay mas malalim. Ibinigay niya sa akin ang lupang ito hindi dahil ito ay walang kwenta, kundi dahil nagtiwala siya na makikita ko kung ano ang hindi makikita ng iba. Sa ibaba, sa mga anino, 2 ridge figures ang nakatayo na nanonood. Sina Edward at Michael, based na mga lalaki, ang kanilang mga mukha ay walang laman sa pagkatalo. Nakatitig sa kapatid na babae na minsang kinutya nila. Ang ugong ng kanyang tagumpay ay kumalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga na mas malakas kaysa sa kanilang kahihiyan. Ang boses ni Grace ay dinala sa hangin, matatag at hindi natitinag, na parang nilayon para sa kanila. Hindi mo dapat hamakin ang maliliit na simula. Ang kinukutya mo ngayon ay maaring bumamon bukas at kutyain ka pabalik. Ang mga makina ay umugong. Ang ginto ay kumislap sa dumi at si Grace ay nakatayo ng matangkad na koronahan hindi ng mga alahas, kundi ng pasensya, dignidad at tagumpay. Ang kanyang mga kapatid ay maaari lamang manood mula sa malayo, walang magawa, bankrupt at nakalimutan. Ang card house ay puno ng musto na, ang mga tao ay umagos sa huwes. Tila ang buong bayan ay dumating upang saksihan ang huling act ng pag-aaway ng magkakapatid. Umupo si Grace nang isa sa kanyang mesa, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa ibabaw ng kopya ng testamento ng kanyang ama. Siya ay kalmado sa labas, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay tumibok na parang isang tambol. Umupo sina Edward at Michael sa tapat niya kasama ang kanilang mga abogado. Ang kanilang mga mukha ay matigas. Ang mga mata ay nasusunog sa uri ng puot na nagmumula kapag ang inggit ay naging desperasyon. Sumandal si Edward sa kanyang kapatid at bumulong ng malakas sapat para marinig ni Grace. Pagkatapos ng ngayon, babalik siya sa kung saan siya kabilang, nakaluhod, nagmamakaawa para sa tulong. Ngumiti si Michael at bumulong pabalik. Hayaan mo siyang tamasahin ang kanyang maliit na sandali. Matatapos din yan. Ang kanilang mga asawa ay tumawa, bagaman ang onisi ay kumislap sa kanilang mga mukha nang makita si Grace na nakaupo ng tuwid, hindi gumagalaw, halos marangal sa kanyang katahimikan. Pumasok ang hukom at ang usapan ay tumahimik kaagad. Ang kanyang gagal ay tumama sa kahoy. Narito tayo upang dingdin ang kaso ni na Edward at Michael laban kay Grace Holay tungkol sa pagmamay ari ng Direolawla. Ang abogado ni Edward, ang unang tumayo, matangkad at malakas ang boses.
Iyong kamahalan, ito ay isang simpleng bagay. Ang defendant, si Miss Foley, ay hindi kailanman ng rightful owner ng lupa. Ang mana ay isang pagkakamali, isang oversight. Ang aking mga kliyente, ang kanyang mga kapatid, ang tunay na heirs. Hindi sila nagprotesta, dati dahil naniwala sila na ang lupa ay walang kwenta. Ngunit ngayon, ang bagong ebidensya ay nagpapakita na ang lupang ito ay mayaman sa mga resources. Si Miss Foley ay nag-exploit ng isang loophole at makatarungan lamang na ang ari-arian ay ibalik sa family estate. Ang mga bulong ay sumigla sa courtroom. Umupo si Grace ng tahimik, ang kanyang mga kamay ay humihigpit ng bahagya, ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na kalmado. Pumaling niyang hukom sa kanya. Miss Olay, mayroon ka bang pahayag? Tumayo siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Iyong kamahalan, hindi ako naghahanap ng pagtatalulampas sa sinasabi na ng mamasalita ng aking ama. Alam niya kung ano mismo ang ginagawa niya nang hinati niya ang kanyang ari, ayan. Ibinigay niya sa aking mga kapatid ang farmland at ang family home. Ibinigay niya sa akin ang lupang kinutya nila. Tumawa sila, ininsulto ako, at sinabi sa akin na isa akong hangal na tumanggap nito. Ngunit pinarangalan ko ang desisyon ng aking ama. Itinayo ko ang aking buhay dito. At ngayon, gusto nila itong kunin mula sa akin dahil sa wakas ay nakita nila ang halaga nito. Ngunit iyong kamahalan, ang hustisya ay hindi dapat gantimpalaan ng kasakiman. Ang tingin ng hukom ay tumalas. Mayroon ka bang patunay ng pagmamay, ari? Ibinigay ni Grace ang original na testamento. Pinukwat ito ng car. Ang parking lot ay kumakalansing habang ang mga salita ay pumuno sa hangin. Kay Edward Holay, iniiwan ko ang farmland sa Willow Creek. Kay Michael Holay, iniiwan ko ang Holay Family Estate. Sa aking anak na babae, Chris Holay, iniiwan ko ang lupa sa Dry Hollow. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat at ganap. Sumigaw si Edward, ang kanyang mukha ay pula. Ngunit iyong kamahalan, hindi alam ng aming ama kung ano ang nasa ilalim ng lupang iyon. Nilayan niya na ito ay maging isang leksyon, isang parusa, kahit na. Nililang kami ni Grace, hinampas ang hukom manggaral ng husto na tila niya yanig ang mga dingding. Sapat na. Umupo ka, Mr. Holay. Ang kanyang boses ay matalas, sa pagkasuklang. Wala akong nakikitang panlilinlang dito. Nakikita ko lamang ang iyong pagmamataas na bumubulag sa iyo. Kinutya mo ang iyong kapatid. Tinawag na walang kwenta ang kanyang mana at ngayon na ginawa niya itong kapalaran, gumagapang ka upang alisan siya nito. Ang korte na ito ay hindi gagamitin para sa iyong kasakiman. Sinubukan ni Michael na magprotesta, ngunit pinuto siya ng hukom. Ang testamento ay malinaw. Ang lupa ay legal na kanya nang walang pagtatalo. Ang kasong ito ay dismissed at hayaan mo itong maging isang babala. Ang inggit at kayabangan ay sisira sa isang tao nang mas mabilis kaysa sa paggutom. Ang gaydal ay tumama muli. Ang kaso ay sarado. Ang courtroom ay sumambulat sa mga bulong. Umupo si Grace. Ang luha ay nasusunog sa likod ng kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang hayaan silang bumagsak. Tumayo siya ng tahimik, kinuha ang kanyang mga papel, at lumabas na may dignidad na nagdala sa kanya sa bawat bagyo. Sa labas ng Carr's house, itinulak ni Edward ang kanyang kapatid laban sa isang dingding. Sumisigaw ng lason. Nawala natin ang lahat,
Dahil sa'yo, dapat ay pinigilan mo siya bago umabot sa ganito. Sumigaw si Machal, nabasag ang kanyang boses. Huwag mo akong sisihin. Mas kinutya mo siya kaysa sa akin. Tumawa ka ng ibinigay sa kanya ni tatay ang lupang yon. Tinawag mo itong biro. Ngayon, sino ang hangal? Hinila ng kanilang mga asawa ang kanilang mga silira. Nagmamakaawa sa kanila na tumigil habang ang mga bystander ay nakatitig ng may awa at paghamak. Lumakad si Grace sa tabi nila. Nang walang salita, ang kanyang mga yabag ay matatag. Ang kanyang baba ay nakataas. Sa loob ng maraming taon, kinutya nila siya, inabandona, at itinaboy. Ngayon, ang katahimikan ang kanyang pinakamatamis na paghihiganti. Lumipas ang mga buwan. Ang dating mapagmataas na magkapatid ay nalulunod. Ang farmland ni Edward, tinamaan ng tagtuyot, ay walang ani. Isinanglan niya ang lahat ng natitira sa kanya at lalo lang siyang malubog sa utang. Ang estate ni Machel ay gumuho sa ilalim ng hindi nabayarang mga buwis at kreditor hanggang sa kinuha ng bangko. Ang kanilang mga asawa ay naging mapait, ang kanilang mga anak ay nagugutom, ang kanilang pagmamataas ay nabasat. Samantala, ang mine ni Grace ay lumawak. Ang baog na lupang disyerto na minsang nagpaiyak sa kanya ay ngayon ay umalinaw sa mga makina at kumikinang sa gininto ang alikabok. Nagtayo siya ng mga bahay para sa mga manggagawa. Pinunduhan ang mga paaralan sa bayan at tahimik na tinulungan ng mga widaw at orphan na minsang naawa sa kanya. Wala siyang suot na korona, ngunit ang kanyang presensya lamang ay nagdala ng autoridad. Isang gabi, tumayo si Grace sa tuktok ng isang raj na tinatanaw ang mine. Ang paglubog ng araw ay nagbabad sa lupa, sa apoy, at ang ubong ng makinarya ay tumaas na parang isang kanta ng tagumpay. Lumapit si Sarah sa likuran niya, walang hiningang mula sa pag-akyat. Grace, bulong niya, naaalala mo ba ang araw na yon? Ang araw na dinawanan kanila? Ngumiti si Grace ng mahina, ang kanyang mga mata ay nasa orisan. Madalas ko itong iniisip, at mas iniisip ko ang mga salita ni tatay. Huwag kang tumingin. Gamit lang ang iyong mga mata. Ang halaga ng isang bagay ay mas malalim. Ibinigay niya sa akin ang lupang ito hindi dahil ito ay walang kwenta, kundi dahil nagtiwala siya na makikita ko kung ano ang hindi makikita ng iba. Sa ibaba, sa mga anino, 2 rajik sigures ang nakatayo na nanonood. Sina Edward at Machal, basag na mga lalaki, ang kanilang mga mukha ay walang laman sa pagtatalo, nakatitig sa kapatid na babae na minsang kinutya nila. Ang ugong ng kanyang tagumpay ay umalingaw sa kanilang mga taingan na mas malakas kaysa sa kanilang kahihiyan. Ang boses ni Grace ay dinala sa hangin, matatag at hindi natitinag, na parang nilayon para sa kanila. Hindi mo dapat hamakin ng maliliit na simula. Ang kinukutya mo ngayon ay maaring bumangon, bukas, at kutiyain ka pabalik. Ang mga makina ay umugong. Ang ginto ay kumislap sa dumi, at si Grace ay nakatayo ng matangkad, na koronahan hindi ng mga alahas, kundi ng pasensya, dignidad, at tagumpay. Ang kanyang mga kapatid ay maaari lamang manood mula sa malayo, walang magawa, bankrupt, at nakalimutan.